Hello mga guys, welcome back to my channel, Just Automotive mga guys. Montero issue. Yung bomba ng langis umiilaw kung start siya, kumukurap-kurap, pero kung during idling kumurap-kurap, pero kung high rev nawawala. Pero mga guys, in short, napalitan na natin to. Pakita na lang natin kung ano yung mga ginamit nating tools dito at kung anong diskarte na ginawa ko rito. Yung mga diskarte ni Mang Kanor. Yan. Mga guys, andito tayo sa ito yung passenger side, andito yung oil filter, andito po siya. Kita nyo po yan. Yan yung pinalitan natin. Kasi mga guys, ang issue po nito, yun nga, ulitin natin, kung naka idling, during sa idling po, yung ilaw po ng bomba pakurap-kurap, tapos minsan nag-i-stay siya ilaw. Ibig sabihin mga guys, hindi po nakakuha si sending unit ng bomba ng langis, hindi niya nababasa. Pero kung i-rev nyo po, nakakaroon, tapos minsan nawawala, minsan up and down, po yun, pakurap-kurap. Alam nyo po yung yung ilaw na mga bumbilya, fluorescent. Kung mahina na po, pakurap-kurap na po nun. Pero minsan po ang sirap po doon, yung balas, yung starter, o kaya yung mismong ilaw. Kaya ang gagawin natin dito nga guys, troubleshoot po niyan. Baka minsan po yung wire putol, padikit-dikit na lang. Pero kung napasin nyo mga guys, na po yan, standard pa po siya. Yan po yung original nya. Kasi po kung medyo manipis na yung wire po noon, kung umiinit po, isasakos po ng po yun, ng umiilaw. Tapos naglolos yung wire. Ngayon mga guys, ito po yun. Meron tayo, ito yung pinalitan natin. Napakalawit na, ilagyan natin yan. Ang ginamit natin dito guys, ito po yun. Ganito ginawa natin rito. Ginawa natin ng extension, yan. Ito, yan. Ginamitan na ng extension. Pero ang nito guys, ang size na ginamit natin dito 27, ganito po yun. Naka-doctor tayo ng 24, 27. Yan, ganyan po yan. Tapos ito po yun. Yan. Wala nang hassle. Dito na lang tayo sa bandang gulong. Ginamitan na lang natin ginamitan na lang natin ng extension para maabot natin yung oil sending unit na yan. Okay mga guys, ngayon mag-start tayo. Tignan natin yung umiilaw-ilaw sa dashboard. Kasi medyo yung mga ganong sitwasyon mga guys, yung mga ganitong problema, baka po hindi lang oil sending unit ang problema, baka yung bomba na ng langis. Pero minsan mga guys, kung bombang langis po, maingay po ang maingay po ang under ng makina. Pero ito po tahimik po, pero problema lang po, nagkurap-kurap yung bomba ng langis. Ngayon mga guys, mag-start tayo. Ito po Montero, galing Taytay. Tinaw nila nung isang araw, kahapon nilagay niya sa truck. Wala tayo noon. Pumunta tayo sa barangay, meron tayong sinerbisan na Suzuki. Pero abangan nyo yung mga guys, Suzuki rin po yun. Ito mga guys, i-review natin yung mga umilaw-ilaw dito. Halimbawa ito mga to, naka-off yung susi. Ang naka-ilaw po nyan yung pintuan. Ngayon i-close natin. Yan, wala. Tapos on natin. Yan. Ang umiilaw mga guys, yun, namatay. Ulitin natin ha. Yan, ABS airbag. Tapos yan, 80. Tapos yung naiwan po, yung engine check engine, battery. Yan po yung pinalitan natin, yung oil sending unit. Yan po yung pakurap-kurap. Ito po yung parang na po yan, sa po yan sa fuel filter. Kung may tubig po yung fuel filter nyo po, umiilaw yung dilaw na yan. Ngayon mga guys, tapos yun po, ito yung natitira dito sa bandang kaliwa kasi kung kung nakaharap sa atin yan. Pero kung nakaharap tayo sa kanya, kanan. Okay, start natin mga guys. Dapat po yung takuri na yon, yung bomba ng langis, yan, yung bomba ng langis na yan, dapat po nyan, mamamatay po nyan. Tapos yon, yung
fuel filter, saka check engine at saka battery. Start tayo mga guys. Ayan. Naiwan po ano no. Ang naiwan na lang po yung handbrake. Ibaba natin yung handbrake. Yan. Tapos mga guys, kung nakababa na itong handbrake na to, tapos umiilaw pa rin po yun, ito, umiilaw pa rin po yan, i-check nyo po yung brake fluid nyo po, baka po kulang na. O ibig sabihin po, baka yung brake pad nyo po manipis na. Kasi po mga guys, yung brake pad po, ano po yun, sa katagalan po, no? Ano po yun, manipis. Tapos yung fluid po na yung box sa piston, ang mangyayari po, yung sensor po ng ano, ng brake master, nasasagad, umiilaw din po yan. Kahit nakababa po yan, yan. Kung nakababa yung ito, itong handbrake, ito, tapos kulang po yung fluid o kaya manipis na yung brake pad nyo, iilaw po ito. Okay mga guys, kanina po kasi mga guys, hindi ko na pinakita yung bumobomba ng langis. Kaya ang ginawa po ng may-ari nito mga guys, itinoon na lang. Kasi sabi niya, Kuya Jess, may napansin ako sa makina ko, yung bomba ng langis ito, umiilaw po niyan during idling. O kaya kung gasan mo, yan, unang namamatay. Kung gasan mo, nawawala, pakurap-kurap. Kaya nga ulitin natin mga guys, yung mga ganitong senaryo po, para tayong nagtotroubleshoot ng ilaw. Minsan, ang ginagawa natin, yung ano, yung check natin yung balas, starter, o kung okay naman po yun, pwedeng, ano na po yun, yung bumbilya o kayong fluorescent. Ganun rin po sa sasakyan mga guys. Punta muna tayo troubleshoot. Baka minsan, katulad nito, naibanggit ko kay sir, nako kung yun ang problema sir kako, baka yung ano, baka yung bomba ng langis mo ng problema. Pero i-check muna natin yan, yung langis na yan. Kaya ginawa natin mga guys, nagpalit muna tayo ng oil sending unit. Sa awa ng Diyos, nasolve natin yan. Kasi po mga guys, kung nagmadali tayo nag-troubleshoot, kung ibinaba natin yung bomba ng langis, baka sabihin, tapos sabihin natin yung ano, nako, malaking problema po yun. Magiging problema tayo sa customer, magiging problema tayo sa oras, bagaman magle-labor tayo, pero sabi ko nga po, pero konsensya tayo rito. Okay, yan, ganyan lang po. Ulitin natin mga guys ha. Kung nakaano po, kung nakapatay po ang yan, nakapatay, iilaw po yung ano, yung ABS 80. Tapos maiiwan po dyan yung handbrake, check engine, fuel filter, battery, at saka bomba ng langis. Kasi mga guys, ulitin natin, kung ito ang umiilaw po, kahit umi-start po siya, yung fuel filter nyo po baka may tubig. Ito naman po, kung umilaw po yan during speed, umilaw tapos biglang tumigas po yung preno nyo, pwede naputulan kayo ng ano, ng pump belt. Pangalawa po, kung hindi naman po naputol yung pump belt, hindi po nagkarga yung alternator. Pero yung isa naman, kung pakurap-kurap yung ano niya, yung ilaw niya, gawin muna natin yung katulad sa ginawa natin, baka oil sending unit lang muna. Kasi ulitin natin mga guys, yan, katulad nito, tahimik yung makina niya, wala pa naman problema. Dun muna tayo sa oil sending unit. Yan, puntahan natin yung ano guys, yung binabanggit natin sa handbrake. Kasi yung handbrake po kasi, kung nakababa tapos nakailaw yan, yan, ibaba natin. Ayan. Ngayon kung nakababa tapos umiilaw pa rin, ito po, check nyo yung ano, lagayan nyo ng fluid. Kasi may sensor po ito. Ito po mga guys, sensor po ito. Kung kulang na po yung ano, yung fluid, ano lang, buksan natin, matigas. Yan. Kung kulang itong brake fluid mga guys, ibig sabihin po, yung
brake pad nyo po, manipis na, naimbak na po yung fluid po dyan. Ngayon, kung yung fluid po, andun na lang po sa minimum, yung sensor na po nyan, isesend nyo po dun sa ilaw ng handbrake o kaya sa, yun yung ilaw na yon. Kaya sabi ko nga po, yun na lang po i-double check nyo kung ganyan po na may umiilaw sa dashboard nyo. Yan, balikan natin yung pinalitan natin. Ito, kanina po kasi natanggal na yan. Kanina po nagtanggal tayo ng ano, ng oil sending unit. Yan, umaandara po yan. Sa ngayon wala namang tagas. Wala namang tagas. Okay mga guys, meron na tayong linggo. Oil sending unit, umiilaw. Ang kailangan nyo pong gamitin po 27. Saka yan, high tension extension socket. Ngayon mga guys, kung nakita nyo po bakit may silicone po, linagyan natin yung dito, linagyan natin ng silicone yung thread para pag higpit natin hindi po tatagas. Katulad yung original mga guys, ito rin yung silicone nya, ginamitan ng beta gray. Ang ginamit natin dito mga guys, ito rin. Habang inihigpitan natin, dapat po malinis yung ano, yung thread at saka malinis po ito para kakabit po yung silicone. Okay mga guys, for the next video, abangan nyo yung makina ng 4G X1 kasi muli natin yan. Okay mga guys, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget to subscribe, like and share. Maraming salamat.